Isipin mo na lang, nandun na siya sa kwarto kasama mo, nakahiga sa tabi mo, nakatitig sa'yo, hindi mo lang siya makita. Anong gagawin mo? Welcome back sa PS Rewind. Isang molecular biologist si Sebastian na nagtatrabahong magdamag sa kanyang apartment. Isang matalinong siyentipiko na nangunguna sa isang secret project ng gobyerno. Ang tanging misyon nila ay gumawa ng invisibility serum. Sa loob ng ilang taon, napatunayan na ni Sebastian na ginawarang henyo siya. Medyo hambog nga lang. Nagagawa niya ng invisible ang mga hayop, pero ang problema nga lang, hindi niya magawa ng paraan paano sila i-reverse sa invisibility at makita silang muli. Hanggang sa isang gabi, nag-simulate siya ng test sa computer at boom! Positive ang resulta. Nagawa niya. Tinawagan niya agad ang partner niyang si Linda para ibalita ang nadiskubre niya at binilin na sabihan din si Matt para magkita sila sa lab. Yun nga lang, nasa bahay na pala ni Linda si Matt kasi magkabimbangan na silang dalawa at ayaw lang ipagsabi sa iba. Dati kasing magkasintahan si Sebastian at Linda at hindi pa ito ang tamang panahon kasi baka hindi pa handa si Sebastian marinig ito. Nang makarating sa lab, naghahanda na si Matt na pakalmahin ang isang invisible gorilla para maisalang na ito sa pagbabalik anyo. Bigla nga lang siyang kinagat nito at nakawala sa kulungan. Saktong dumating si Sebastian at tumulong na mabaril ng tranquilizer ang gorilla. Dumating na si Sarah, ang lab veterinarian. Nagalit kay Sebastian dahil inaabuso niya ang mga hayop at gustong mag-inject agad ng serum sa gorilla nang hindi mo na ito sinusuring maigi. Pero si Sebastian ang masusunod kaya ipinagpatuloy pa rin nila ang operasyon. Nagsimula itong maayos nang biglang inatake sa puso ang gorilla. Crashing pulse high. Buti na lang ay na-stabilize nila at naging matagumpay ang reverse serum. Kinabukasan, nakipag-meeting na sila sa mga opisyal ng gobyerno. Imbis na sabihin ang progreso nila, ay nagsinungaling si Sebastian na kailangan pa daw niya ng dagdag na oras. Naiintindihan nila pero binigyan na lang siya ng isang pataan at kung wala pa ring resulta, tapos na ang karir nilang lahat. Umangal ang dalawa sa kanya pagkatapos ng meeting at dito na lumabas ang tunay na pakay niya. Gusto niyang subukan sa sarili ang invisibility serum. Hindi pa man ito aprobado ng komite, ay ipagpapalabas na nila sa team na aprobado na ito. Tutol man si Matt sa ideya, pero dahil kay Linda, pumayag na rin siya. Tiwala sila sa magiging resulta at nilihim nila ito sa ibang miyembro ng team at sinabing may pahintulot na daw sila mula sa gobyerno para mag-human testing at pagkatapos ng 3 araw ay ibabalik din naman siya sa dati. Kaya naman, sinimulan na ang operasyon. Nag-inject na si Sebastian ng serum at boom! Naging invisible na siya. Sa loob ng 3 araw, palitan lang silang nagbabantay sa kanya sakaling may emergency. Isang gabi, habang tulog si Sarah, sinamantala ni Sebastian ang invisibility niya. At hinipuan at sinipsip ang dudok niya. Wala pang gatas yan. Nagising si Sarah at nahalata niya ang nangyari. Pero wala siyang nakita kaya iniisip niyang baka guni-guni niya lang yun. Hindi pa rin nasiyahan si Kulas. Lumapit pa siya kay Linda at minasa-masahe. Nayapos-yapos at hinipuan pa ito. Pero bigo siya dahil tinanggihan siya ni X at kalmado lang siyang natakasan. Natatakot na din ang ibang mag-CR dahil parang may namumoso sa kanila. Sa wakas ay dumating na ang araw ng pagbabalik anyo niya. Excited ng lahat dahil mawawala na yung feeling na laging may nakatingin sa kanila nang iturok ang serum kay Sebastian. Nagwala siya. Inatake ng malala ang puso niya at hindi na makahinga. Inagapan siya ng team pero hindi pa nila alam kung paano mare-reverse ang invisibility sa tao. Kaya gumawa muna sila ng paint mask pansamantala para makita siya habang nagpapatuloy ang eksperimento. Ilang araw ang lumipas at puro bigo ang pagsisikap nila. Nagsisimula na ring maging agresibo si Sebastian. Nauubos na ang pasensya niya kaya isang gabi nagpumilit siyang lumayas kahit mahigpit na ipinagbabawal. Sinubukan siyang pigilan pero matigas siya. Iisa-isahin niya daw na i-dispatch siya ang mga hindi pa rin nakasubscribe. Umuwi muna siya sa kanyang apartment at kumuha ng ilang gamit. Napansin niya ang sexing kapitbahay na lagi niyang binubusuhan. Nakaisip tuloy siya ng ipinagbabawal. Nag-doorbell at pumasok ng palihim. Paglabas ulit ni Sexy sa shower at nilabas ang mga papaya, hindi na nakapagpigil si Kulas. Sinibak si Sexy ng pilitan at nag-iiyak.
Naalerto agad sina Linda kaya pumunta siya sa apartment ni Sebastian at nakitang hinubad na niya ang maskara. Saka siya bumalik sa lab para i-alerto ang team na hagilapin si Sebastian. Pero nakabalik na si Sebastian at nagmaang-maangan na pumunta lang siya sa apartment para kumuha ng gamit. Alam ni Linda na may ibang kabulastugan pa siyang ginawa kaya binabalaan siya na kung lalabas pa siya ulit ay ire-report na siya sa committee. Hinigpitan ang pagbabantay sa kanya pero hindi siya papipigil. Pagkatapos nito, kinalikot niya ang thermal camera kaya ulit-ulit na recording ang makikita dito at hindi siya mahuhuli. Pumunta siya sa apartment ni Linda at sa gulat niya, natuklasan niya na ang palihim nilang relasyon ni Mac. Galit na galit siyang bumalik sa lab at nakapatay pa ng maingay na hayop. Nagdududa na ang team pero wala silang basihan. Kinabukasan, bumalik na naman siya sa apartment ni Linda. Naramdaman ni Linda ang presensya niya kaya nagmadali siyang bumalik sa lab at natuklasang peke ang surveillance footage niya. Pag-alagala na ngayon si Sebastian. Pinunyag na ni Linda ang buong katotohanan sa grupo at kasama si Matt ay pumunta sila sa bahay ni boss at na-report ang sitwasyon. Naabutan ito ni Sebastian at narinig ang lahat kaya para maagapang kumalat pa ito at makarating sa nakatataas, nilunod niya na ang boss sa swimming pool. Nabalitaan ng team ang pagkamatay ni boss. Sinubukan nilang mag-report pa sa mga superior pero pinutol na ni Sebastian ang komunikasyon at susubukan pa nilang lumabas pero nilockdown na ito ni Sebastian. Nabahala na sila at naghanap ng mga thermal glasses at tranquilizer. Tagu-taguan na ito. Pag nataya ka, patay ka. Iisa-isahin na sila ni Sebastian. Unang napatay si Black Lady. Na-corner siya nila Matt sa koridor. Nagtago siya sa taas at biglang binitay ang kasama niya saka tinuhog sa bakal. Isusunod niya na si Matt at pinatumba. Pero bago niya pa mapuruhan ito ay dumating na si Linda at niligtas ang boyfriend niya. Pumunta sila sa isa pa nilang kasamang nauubusan na ng dugo. Nabalitaan nilang mag-isang naghahanap ng dugo si Sarah kaso naramdaman niya na si Sebastian. Matalino siya at kinalat ang mga dugo para makita siya. Pero ganun pa man ay mas malakas pa rin ang lalaki kaya madali lang siyang napatay. Dumating na ang lahat at natagpuan ang katawan ni Sarah. Nakaabang na pala si Sebastian at tinuhog ang isa ng crowbar. Patay. Saka binaon kay Matt at kinandado silang dalawa sa refrigerator. Ilang minuto lang ay nawalan na ng malay si Matt dahil sa sugat at lamig. Pero hindi sumuko si Linda. Gumawa siya ng improvised magnet para buksan ang pinto ng refrigerator. Samantala, akala ni Sebastian ay tagumpay na siya. Nagbihis na siya para magmukhang normal at sinalang ang mga kemikal para sumabog ang buong lab. Paalis na sana siya pero naabutan pa siya ni Linda at sinunog. Pero nakatakas pa rin siya. Inactivate ni Linda ang sprinklers pero sa likod na pala siya at pinatumba si Linda at papatay na sa sakal. Buti na lang, nagising si Matt at pinatulog siya sa kuryente. Natuklasan nila ang bomba kaya tumakas na sila bago pa sumabog ang buong lab. Boom! Pero hindi pa tapos ang laban. Buhay pa rin si Kulas at hinabol si Linda at kapwa sila nahulog sa elevator. Puwersa niyang hinalikan si Linda pero kumapit si Linda sa kable saka siya tinulak at bumitaw sa elevator kaya nahulog si Kulas sa naglalagablab na apoy. Tapos ang kalibugan. Ikaw, anong unang gagawin mo kung maging invisible ka, Kulas? I-comment mo nga ang gusto mong i-rewind namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.